Punta na tayo sa ating next topic. Ito, sabi rito. Nagkamali lang yung dalawa sa 18 bodyguards na nagsabing dinalhan nila si dating Congressman Saldico ng 2 maleta ng pera si Senator Loren Legarda ayon kay Levito Balikod. Putya, ang dami ng pagkakamali niyan. Hayop kayo. Putya, ginawa nyo ng libangan magkamali. Anak ng teteng, oh. Di ba? Biglang bawi. Ayan, oh, 2 dating bodyguard ni Saldico. Alam niyo kung ano lang naman napatunayan, pwede nilang maximum na mapatunayan dito? Pag tinanong yung picture, pag tinanong sila, sino kumuha ng picture, hindi naman din sila. Di ba? Baka nga wala rin may pakita ito na record na talagang nagtatrabaho sila kay Saldico eh. Baka tokis-tokis lang. Baka wala tong contract. Ang tanong natin, paano nagkamali? Yan yung tanong ng matapos ang biglaang pag-urong ng 2 testigo. All of a sudden, dahil si Loren Legarda pumanig dati kay Tito Soto, dahil na kay Tito Soto, putya, meron siyang 2 maleta. Tapos nung bam! Tumraydor, pumunta kay Bakla Cayetano, siya biglang okay na. Biglang wala nang maleta. Hindi na siya kasali. Putya, nakakatawa nito si Mark Villar, nakalimutang tanggalin. Nakalimutang tanggalin nila. Biglang bawi, oh. Putya, yung 2 nagparatang, binawi. Putya, pagpabawi-bawi, anong gustong ipahiwatig niyan? Ito mga mandirigma, the center of this discussion is not whether we are for Loren Legarda or against Loren. Ang mas mahalagang tanong ay paano nagkaroon ng isang mabigat na aligasyon tapos bigla na lang nawala na parang nagkamali lang daw sila. When there is a major accusation and then a retraction follows, it is natural for many people to ask what really happened between the original statement at yung mga bago niyong pautot ngayon. And this is where the most important angle comes in. The issue is not only who is right, but how testimonies can change in sensitive cases. Grabe. Nagbago yung mga salaysay. Mga birador, ayon sa ulat, 2 sa 18 na dating bodyguard who linked Senator Loren Legarda to the alleged suitcase of cash issues. Ngayon, sinasabi mali na. Kamote pala kayo eh. Now, this is where the public's questions immediately comes in. How exactly did they make a mistake? Pag pinansin nyo yung interviewhan, yung kwentuhang kupal nila Robin Padillang hayop, putya, tinanong ibinaba daw, nandun na raw sila sa gate. Putya, si Saldico, sa gate bumaba, pumasok, sumara din daw kagad yung gate, mamesyang, Boss Damian, totoo ba? All of a sudden, bumukas yung, huminto daw, 2, magkasunson. Tapos, yung gate bumukas. Pero, ang pumasok lang, bumaba na sasakyan. Si Saldico. Tapos, sumara din daw kagad yung gate. Mukhang hayop sa kwento eh. Pero, inutusan daw na magbaba ng 2 maleta. Pero, hindi daw nila alam kung nakapasok yung maleta. Wala silang matandaan na nakapasok yung maleta. Wala lang, iniwan lang yung maleta ron, laman, milyon. 2 maleta. Putya, ng kwento yan, tae-tae. Hindi maliit na detalye ang pinag-uusapan dito.
Hindi ito simpleng maling petsa o maling pangalan. Ang pinag-uusapan dito ay aligasyon na nadamay ang isang senador. Bakit nyo nire-retract? And this is where the situation starts to become suspicious. It's like someone's filing a complaint against a neighbor because he was sure of what he saw. Then later, admitting, no, sa harap ng lahat, sasabihin niya nagkamali pala siya ng bahay. Mali po pala, hindi po pala yun yung bahay na nakita ko. Kasi madilim po. Natural. Mapapatanong ang mga tao kung paano yun nangyari. Mga birador, there is another reason why many people are not immediately satisfied with the simple explanation that a mistake was made. Pangkupal yung kwentuhan. Kapag mabigat ang paratang, mabigat din dapat ang basihan, hindi kwentong kupal. Di ba? If there was enough confidence to speak before, what changed now? May bagong impormasyon ba? May bagong ebidensya ba? Or another reason behind the change in testimony? We don't know the answer to those questions at this point. Bakit kasi hindi kayo nagpa-interview sa Blue Ribbon? Pero ang malinaw, ang pagbabago ng salaysay ay magdadagdag ng panibagong layer ng tanong sa buong issue. Kaya dito maraming napapatanong eh. Pucha, kupal ba talaga itong mga to? Pucha, dati 18, bumaba, tapos tumaas, bumilang ulit. Ngayon may daragdag pa raw na 14. Patawa. Parang isang witness no sa basketball game, yung nagsasabi na nakita niya ang foul. Nakita ko yung foul. Tapos makalipas ang isang araw, napagdesisyonan na eh. Pati sasabihin nyo, hindi pala siya sigurado, hindi ko nakita kung foul talaga yun. Di ba may mga tropa tayong kupal na ganyan? Mas lalo tuloy nagkakaroon ng debate kung alin ang dapat paniwalaan, mga tropa pips. There is another observation now being made by many citizens. May ilan na nagtatanong kung nagbago ba ang pagtingin ng ilang tao kay Loren Legarda dahil sa kasalukuyang political alignments? Pero mahalagang maging maingat kasi tayo rito eh. Hindi sapat ang hinala para maging katotohanan. Pero did you notice something? The reason the questions continue, no? Dahil hindi pa rin malinaw sa marami kung paano eksaktong nangyari ang sinasabing pagkakamali. Mahirap kasi i-retract yung mga nasinabi mo na dati. Kasi yung dati mong mga pinagsasabi, pinag-isipan mo yan dapat, 'di ba? In-structured mo na maigi. Ngayon, pagdating sa isang interview, punya, iba na naman sinabi mo. Ngayon, di ka na sigurado kung yung dalawang maleta nakapasok. Paano nangyari yun? Tumapat kayo dun sa gate, bumaba si Saldico, nagbaba ng dalawang maleta, hindi nyo alam. Ganun ba yun? It's like a puzzle, no? That is still missing several pieces. Habang hindi pa kompleto ang larawan, people will continue to have different interpretation of what they are seeing. Kaya marahil no, ang pinakamahalagang tanong ngayon ay hindi kung sino ang agad yung papaniwalaan natin, kundi ano pa yung mga ebidensya
nalalabas para mas malinaw na maintindihan ng publiko ang mga buong kwento? Or rather, meron ba talagang ebidensya na ilalabas? Mga kapatid no? Sa dulo ng usaping to, isang tanong pa rin ang umiikot sa isip ng marami. Paano nagkaroon ng isang seryosong aligasyon at pagkatapos ay may mga testigong nagsasabing nagkamali sila? Hanggat hindi malinaw ang buong paliwanag, natural lang no, na magpatuloy ang mga tanong. Dahil sa ganitong usapin, hindi sapat ang haka-haka. Ang kailangan ng publiko ay malinaw na katotohanan, malinaw na proseso, malinaw na ebidensya. Speculation is not enough. What the public needs is clear truth, clear process, malinaw na ebidensya. Ginagalit niyo ako eh. Sabi ko sa mga buwisit no? Pucha, naliligaw na tayo. Wala na tayong impeachment. Asa na? Kaya nga yung sabi ko rin sa team diyan sa team natin, dapat lagi tayo merong topic na impeachment. Especially dito sa Birahan PH.